Rosalie, lusot na ba sa plenaryo ng Kamara ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa 2024? June, lusot na sa plenaryo at sa loob lamang ng kulang 2 oras, tinapos na ng plenaryo ng Kamara ang pag-usisa sa 2.38 billion pesos na halaga ng panukalang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte para sa taong 2024. Gaya nga na inaasahan, binusisi ng mga kongresista ang kontrobersyal na 125 million pesos na pondo para sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte nang isagawa ang plenary debates para sa 2024 proposed budget ng tanggapan. Tinanong kung ginastos nga ba ng Office of the Vice President ang kontrobersyal na milyong-milyong pisong pondo sa loob lamang ng 11 araw noong December 2022. Bagay na itinanggi ng budget sponsor na si Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora. Ayon sa mambabata, sa loob ng 19 na araw, isinagawa ang implementasyon ng mga proyekto at programa kung saan ginamit ang 125 million pesos na halaga ng confidential funds. To say that the Office of the Vice President spent the confidential fund in 11 days, the office submits its stand that it is inaccurate, Mr. Speaker, Your Honor. The report of COA, which is the basis of the report of COA for the utilization of the fund, starts from December 20 to 31, and that is 11 days. However, Mr. Speaker, Your Honor, the implementation of the programs started on the day that the SARO was released, in December 13 of 2022, which means immediately after the release of SARO, the implementation has already started. Samantala, bagamat binanggit na ng Commission on Audit o COA sa plenaryo na nagpadala na ito ng Audit Observation Memorandum o AOM para sa OVP, ang initial observation ng komisyon sa paggamit ng pondo, ipinahayag naman ng tanggapan na wala pa itong natanggap. Gayunman, kinikilala ng OVP ang nabanggit na AOM. As to the AOM on 2022 for the confidential fund expense, the OVP has, as we speak, the OVP has not received any AOM from COA. And in case there is an AOM to be issued by COA, the OVP will respond to the AOM and provide any information or additional documentation as may be necessary. Ipinauubaya naman ng OVP sa Kongreso kung aaprubahan nito ang 500 million pesos na request na confidential funds para sa susunod na taon. So walang magiging violent reaction pag tinanggal, halimbawa yung 500 na confidential funds sa Office of the Vice President. Can you still pursue the implementation of these programs and events without this confidential fund? The Office of the Vice President can only propose on how they will do the job. And as of this time, with the development of what the Honorable colleague has mentioned, the Office of the Vice President, again, would submit to the wisdom of Congress. Samantala, nagdesisyon ng mga leader ng political parties sa House of Representatives na i-reallocate ang Confidential and Intelligence Funds o CIF sa mga ahensyang pangunahing responsibilidad ay ang surveillance at intelligence. Kabilang ang National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa isang pahayag, itinuturing na seryosong concern ng House political party leaders ang ginawang paglalagay ng China Coast Guard ng floating barriers sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Kinikilala rin ng mga ito ang tumitinding security threat sa West Philippine Sea at pangangailangang i-secure ang mga top official. Kaya mas mainam na suportahan at pondohan ang mga naturang ahensya upang matugunan ng banta sa seguridad at maprotektahan ang territorial waters ng bansa. Gayon din ang matiyak ang karapatan at access ng mga Pilipinong mangingisda sa traditional fishing grounds. Binibigyang diin din ang desisyon na pangangailangang mabigyan ng kasiguraduhan na nakalinya sa national priorities at urgency needs ng mga mamamayan ang resource allocation.
Kabilang sa mga lumagda para sa reallocation ng pondo ang mga leader ng National People's Coalition, Lakas Christian Muslim Democrats, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan at iba pa. Hinihintay naman ng Makabayan Bloc ang dagdag na impormasyon mula sa House leadership kaugnay ng issue. Gayunman nananatili ang posisyon nitong i-abolish ang confidential funds at bawasan ang intelligence funds. June, suportado naman nito ang paglilipat ng pondo ng Makabayan Bloc. Suportado nito yung paglilipat ng pondo para tugunan nga yung external threats, partikular na yung agresibong hakbang ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero anila, dapat hindi confidential in nature yung pondong ililipat sa mga ahensyang nabanggit. June? Base doon sa pagdinig kanina doon sa plenaryo dyan sa Kamara, Rosalie, alabas ba talaga na kung sakasakaling hindi nga pagbigyan ng mga mambabatas yung hinihinging confidential fund ng Office of the Vice President, ibig sabihin ay tatanggapin ito ng buong puso ng opisina? O ang laging sagot ng budget sponsor ng tanggapan ng OVP maging ng DepEd ipinauubaya na ng OVP sa wisdom ng Kongreso yung pag-aproba sa confidential funds o hindi pag-aproba. Meron nga tayo nakitang ulat kanina na komo nga nagkasundo na yung mga leaders ng mga political parties sa House leadership, posible na yung pondo yung confidential funds ng Office of the Vice President, ganun din ng DepEd para sa 2024, doon kukunin ang pondo at mai-realign doon sa mga ahensya ng pamahalaan na partikular na responsibilidad nga ay intelligence at surveillance. Pero syempre kukuha pa tayo ng kumpirmasyon dyan dahil ang OVP budget proposal for confidential funds sa taong 2024 ay nasa 500 million pesos, samantalang ang Department of Education naman ay nasa 150 million pesos. Sa kabuuang 2024 proposed budget, nasa 10 billion pesos, lagpas sa 10 billion pesos ang confidential at intelligence funds na pinapanukala ng administrasyong ito para sa taong 2024. June? Alright, maraming salamat, Rosalie Cos.